about dun sa mga history at account sa Bible. For me kasi, may mga accounts kasi na inconsistent, no? At may mga accounts na hindi verified. Like for example, yung Noah's Ark at yung Hindi na umupunto story doon, no? ni Eva at Naalala ko Adan. yung gagad. Oo. So, kaya nga tinatanong ko kanina, like for sa, yung sinasabi ni LP na ibang history, okay yun, wala namang problema doon. Kasi talagang may mga accounts sa Bible talaga na verified naman. Supported yan ng mga archaeological findings, ano, at na-prove na talaga yan sa history, no? Pero may mga accounts kasi sa Bible, like for example, yung istorya ng Eva at Adan, yung Noah's Ark. Ang sabi ng mga Bible scholar, hindi siya verified at maraming mga history na accounts din before na masulat ang Bible na parang na-duplicate lang yung story at it sounds like influenced by other ancient religion, ano, like for example yung yung great flood, no, na nangyari sa mundo na na-account sa Bible, bago pa nasulat sa Genesis siya, meron ng mga accounts din, ano, even sa Sumerian tablets, sa Greek mythology, sa Chinese mythology, na same story din ng mga great flood na merong pinagawaan Diyos ng bangka nila, Diyos nila, ng barko, ng malaking bangka, tapos inutusan na sumakay doon at lilipulin ng mga tao dahil nga basta sama na. So, mga nauna pa yon sa mga sa Bible bago pa naisulat. So, ang take ng mga Bible scholar diyan na yung sa Genesis, it sounds like na yung mga accounts na diyan ay influenced by ancient religion or mga ancient civilization noon. Kaya ang for me, no, hindi ko naman sinasabing kinokontra kung ano man yung take nyo dyan, pero yun lang naman ang take ko dyan sa pinag-uusapan kanina na may mga accounts sa Bible na hindi nga verified o hindi nga may mga inconsistencies, no. Kaya ako before I'm a Bible believer, alam naman nila Elipin yan. Manggagawa ako sa MCGI for almost 15 years, may get. Almost 15 years. Nabasa ko na rin ang Bible cover to cover. So, na-in love din ako sa pagbabasa ng Bible. So, but later on, parang I found out na marami din palang mga inconsistencies na nakasulat sa Bible na parang medyo na-lost yung nagkaroon ako ng trust issue, parang ganon. So, kaya hindi katakataka na yun, mawala yung faith ko doon sa paniniwala ko sa MCGI. So, yun lang naman. So, matanong ko kaibigan Kuya Adel, ano yung reason mo o bakit ka nawala sa MCGI? Ikaw ba natiwalag o may ginawa ka bang kabalbalan o kusa ka bang umalis or what? So what is your reason? Kung saan lang akong umalis. At isa nga sa reason, ito nga, kasi ako hindi naman ako nadadala sa mga issues ng mga atake personally kay Bes o kay KDR. Sa matter of fact, I'm a worker nga, di ba? I-defend the MCGI, even Brother Ellen Rangel, no? So, doon ako sa Kuya aral. Adel, mabatin kita. To be honest, ikaw ba na circular? Kaya ka ba nawala sa MCGI? Natiwalag ka ba o kusa kang umalis? To be honest. Alam ko may nabalitaan ako rin sa You're kanya. telling the truth. Kasi Kuya Adel, pagka nagsabi ka ng totoo, pababayaan ka namin. Pero pag hindi ka nagsabi ng totoo, may ilalatag kami sa'yo, Kuya Adel. Okay lang ba? Lolo. Sige, Gaib.
Oh, wala, hindi naman ako na-circular at even noon pa man, hindi naman nang nagsi-circular. Matagal na ang MCGI, di ba? Ang alam ko huling lang na-circular itong recently, yung ng rape, no? Tsaka si Bidel, yung magjowa. Yun lang natatandaan ko na huling na-circular sa ni KDR. Kasi recently lang naman ako nag-exit, I think mga 2 years ago may get, no? Si KDR na ang presiding minister. Ano yung ano yung reason talaga? Pinaka main reason. Pinaka main reason, nagkaroon ako ng trust issue nga dyan sa Bible. Tapos, yung mga, although may mga issues na rin before na tanong sa akin, no? Yung mga sinasabi ko din noon, na mga mangyari. So parang doon nagkatugma-tugma na parang it sounds tama nga na mga delusions lang yung napaniwalaan natin kay Bes noon. Kaya I decided na talagang parang nagkaroon ako ng conclusion For na your opinion, delusion, no? Di ba kaya Adela, tanong ko lang. Hindi totoo ang Sabi Bible mo- pero MCGI sinisiraan mo. Pero bakit puro paninira ni Kuya Daniel yung pinopost mo? Oo, kasi nga, Hindi ang problema mo, bakit MCGI ang tinitira mo? Oo, di ba? Kung hindi ka naniniwala sa Bible, hindi ka na nagpo-post ng ganyan. Kumbaga, umalis ka na lang. Continue with your life. Hindi lang yun yung dahilan. Magkakasabot sa galit at Tira po. niya eh. Kaya nga Brad Red, tinatanong ko ano yung main reason kasi ako sa pananaw ko hindi naman yung trust issue niya sa Bible na hindi nagkatotoo eh. Kasi the mere fact na may rant ka sa FB mo, sa social media, may mabigat na reason yun behind. Kasi Diba? ito si Edel na meron tong hinahihikayat doon sa may sa may Tondo, Manila, sa may Gagalangin. Umabot doon yung pangalan mo. Hindi ko alam kung ikaw yung Adel na pinutukoy nila. Nang hihikayat ka marami namang marami namang version. Pero yung tinatanong kanina ni Brad bakit daw nagpo-post ako sa MCGI. Well, na Pwede yun ba Adel, masubukan ka kung talagang naging manggagawa ka? sige, pwede naman. Magtatanong ka ba? Or wala namang problema. Kanino yun? Red yata eh. Okay, EXO. Ayan. Sige, go ahead. Ako, pag ako ang kumausap kay Kuya Adel, baka huwag na nga. Ikaw na lang, bro. Ano? Red. Walang fighter, walang problema. Oo. Ako lang, hindi rin naman. pa-comment lang ako Ano sa kay Logos? Maingay kay Logos. yung about sa mga post about against MCGI. Well, kasi for me kasi parang we feel na nabudol tayo, nabudol kami, nabudol ako. Or we feel scam, no, by this religion. Kaya Magkano bayad mo ngayon sabi dyan? din Total, naman naka-record yan, Kuya sabi din Adel. naman Kuya ni Adel, Bes, naka-record yan eh. Nakakonect tayo kay Broccoli dyan eh. Sa pagkakataon na sa'yo eh. Ikaw lang yung nabudol, ano? Magkano Wala bayad kaming sa'yo? nabudol. Pagka, wait lang, Kuya, Rodred. Huwag mo Huwag niyo pang awayin mga kapatid. Huwag niyo muna Ito, awayin. naka-record ito. Itong usapan natin dito sa iba't iba, naka-record ito. Especially kay Broccoli, no? Huwag mo kaming idamay Kaya- na nabudol kami, ano? Huwag ka man damay kung ano yung So- kabitiman ng isip mo. Huwag mo kaming idamay. Kalma lang mga kapatid. Kalma lang. May sasabihin ako eh. Sige, go ahead. Kayo muna. Alam mo bro, Exo, itong mga to kapag itong mga nasa platform nila, alam mo ba kung ano mga pinagsasabi ng mga yan? Ay, oo naman. Alam ko naman yan. Dahil na sila Dark Knight. Yung saka si Broccoli. Kung titignan ko parang ano, no? Parang ang bite-bite eh. Yeah. Ano ang bait lo, no? Oo, Ewan ko kung- pero pag nasa platform nila, kung ano-anong mga mabibigat na salita. Ang hirito eh. Oo.
Pero kung naging manggagawa ka talaga, dapat expect mo na kung ano yung naging paunahin sa atin ng ng Panginoong Hesukristo. Na darating ang panahon, meron talagang sisira sa Biblia. Sisiraan nila ng sisiraan niya at gagawa nila ng katha-katha laban sa kasulatan. Ang sabi sa Gawa 13:10, at sinabi puspos ng lahat ng karayaan at lahat ng kasamaan. Ikaw na anak ng Diablo, ikaw ang kaaway, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran. Hindi ka ba titigil ng pagpapasama sa mga daan ng matuwid ng Panginoon? Titigil ba sila ng pagpapasama sa Biblia? Natural, hindi. Hindi titigil yan. Nung panahon pa lang nila, during the time of the prophets and during the time of Jesus Christ, marami ng katha-katha laban sa kanila. Ganon din sa mga propeta, ang sabi sa Jeremias 18:18 na magkado'y sinabi nila, kayo'y magsiparito, tayo'y magsikatha ng mga katha-katha laban kay Jeremias, sapagkat ang kautusan ay hindi mawawala sa saserdote o ang payo man ng pantas o ang salita man ng propeta. Kayo'y magsiparito, ating saktan siya ng dila at huwag natin pansinin ang kanyang mga salita. Ganon din sinabi sa Galatia, di ba, kahit man isang anghel mula sa langit mangaral ng ibang helyo na iba sa aming itinuro, ibig sabihin may tinuturo, iba sa itinuro nila. Ano sabi ni Pablo? Huwag niyong tanggapin. Pero meron tinuturo talaga na iba sa kanila. Meron talagang scripture na contradiction sa Bible na laban sa Biblia. So nangyari yun sa panahon ng patriarka, nangyari yun sa mga apostol, mga paninira sa Biblia. Ibig sabihin ba nyo, tama yung gawa ni Satanas? Basta ako mga kapatid, nakarinig ako kanina na scam, na budol. Ako, personally, hindi ako na scam, hindi ako na budol. Napaayos pa buhay ko. Hindi ako magnanakaw, hindi ako nangaargabyado ng kapwa, hindi ako nanlalamang ng kapwa dahil doon sa aral na napapakinggan ko ngayon at doon pa ng mga nakaraan pa. Ako personally mga kapatid, hindi ako nabudol, hindi ako na-scam. Philippine lang kasi yung medyo kilala ko na lang ito. Imposible yung iba kasi hindi ko sinasabi niya nakilala. nabudol siya eh. Imposible. Kung nabudol ka ni kapatid na Eli, so lalabas kami rin nabudol. Mali yung Tanungin sinasabi natin. mo kay Kuya Adel eh. So ano lang yan, no? Paano Sige, ka nabudol, bro? Paano ka nabudol? Well, Yung nabudol. isa bulol? Well, kasama na rin financially at the same time yung mga major decisions in life Paano ka lang, bro? Pinilit nasira ka sa... ba? Pinilit ka ba, kapatid? Well, ganun naman ang sa atin, di ba? Wala namang pilitan. Pero, Yun naman pala eh. Yun Pero naman may pala, walang kulitan. pilitan. Wala Salamat naman sa palang Diyos. mali. Ikaw Oo. lang yung nag-iisip ng mali. pero may kulitan. Yun ang point doon. Kasi kung nagbibigay ka kasi ng masaya, tanggap mo eh. Tanggap mo. Ko ba, pag nagbigay sa tatay mo, sasabihin mo ba, tatay, ang kulit-kulit mo eh. Isang Pwede mo ba sabihin sa tatay mo yon? O masaya ka magbigay sa tatay mo? Kahit makulit. Dahil mahal mo. Dahil mahal mo. Yung anak mo makulit, hingi. Pwede mo sabihin, ang kulit-kulit mo. Hindi pwede. Sasabihin mo, bibigay mo pa rin kasi mahal mo. At pag nagbigay ka ng masaya, masarap sa pakiramdam yun. Hindi mo masasabi kasi makulit yung anak ko o makulit ang tatay ko. Tsaka bro, may batayan naman yan. Yung ikalawang Korinto 8:3, tsaka ikalawang Korinto 9:7. Kung di bukal sa puso-puso mo, huwag kang magbigay. Kasi ang hain na masama, kasuklam-suklam sa Panginoon. Kung nakakaramdam ka ng duda o kaya mabigat sa loob mo, huwag mo na ibigay. Tsaka dati Bro, talagang Andiyan si Sige po. Broccoli kanina Bro, pa. ilan taon na ba kayong Andiyan kaan sa sandali lang, MCGI? wait lang. Ako 15 years ka pati, 2009. Bro, XO, nandiyan si okay. Broccoli kanina pa. Alam mo ba yan? Nasa baba siya. Opo kapatid, Nag-i-reset inaayos ko sila. naman ang pakiusap ko kapatid. Ikaw Yan. Hayes, Yan. ilan taon ka na po sa MCGI? bakit mo kailangan tanongin, bro? Hindi, kasi Kasama para ko alam ba ko sa yung topic magiging approach ko po sa inyo. Kasi, kasi meron hindi ka kasi, naman upload. para alam ko saan ako lalagay kasi, Sa ako Alam mo, Kuya Adel, kung saan mo 2001 gagamitin ako yung ganung na-anim. strategy mo, hindi pa pa. hindi naman namin tinatanong kung ilang taon Na ka. para sabihin mo na, kaya ko inaalam yung taon mo,
Para Saka kapatid, in other words, hindi yan sa para patagalan. ay bagaya, no? Hindi sa patagalan yan, sa pananatili yan. Ang sabi sa Hebreo 10:38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At saka, bro, At kung hindi ako siya'y naniniwala umurong, na naging hindi manggagawa. kalulugdan ng aking kaluluwa. So hindi pahabaan yan, kundi pananatili sa paglilingkod. Bro, Magpapatuloy. hindi ako naniniwala Paano kung sabihin kong halimbawa, na naging manggagawa to. lalabas. Ganito kasi meron akong gustong Kasi i-address. Pagdidiscriminate kasi yan sa batang kapatid. Wala yun sa Pwede po ba akong luma o bago. makapagsalita? Bro, fighter, ano? Madidiwaan mo to kung talagang Bibig akin, di. naging manggagawa. Pwede po muna po ako magsalita. Okay lang. Sabi susugan ko lang Bradex, sabi sa Biblia, may nahuhuling nauuna, may nauunang nahuhuli. Hindi batayan yung tanda mo o yung tagal mo. Kaya nga sabi ko, kailangan ang batayan yung pananatili, yung hindi ka uurong. Kasi pag umurong ka, hindi ka lulugdan ng kanyang kaluluwa. Eh di wala sa haba yan. Eh ang haba mo nga, pero parang ang diwa mo sa Willy sa Santiago, laban ka sa pamunuan. Eh hindi ka karapat dapat. Kasi umurong ka. Ito Hindi kasi kita yung point pinatatamaan ko. na, ang point ko lang, Opo. hindi kita pinatabaan kapatid, ipagpatawad mo. Ang pinupoint ko lang, wala yun sa patagalan o sa pahabaan, nasa pananatili yan. Kasi pwede po makasingit konti lang. Kaya ko kasi tinanong yung nyo, yung kailan po kayo nabautismohan kasi gusto ko kasing i-relay yung mga narinig ko, kung narinig nyo pa, let's say early 2000 kasi binabanggit ni Brad Eli yung malapit nang dumating ang Panginoon Kristo. Di natatagal ang mundo, 10 to 15 years na lang, something ganon. At ang sinasabi niya, kaya nga ang ginawa niya, pinalagyan niya ng matataas na pader yung buong Apalit, yung convention center. Wala siyang binabanggit na taon na 10 to 15. Walang ganon. Sinasabi niya malapit Ayun na. nga yung sinasabi ko, kaya nga po Kasi tinatanong ko ganito, kayo, wait lang. Brad, Kuya Dad, kung sandali ilang lang, taon na wait kayo sa lang. iglesia. Kasi may mga narinig ka. Alam mo, bro, Sandali lang. fighter, hindi talaga ako Sandali, naniniwala sandali, na naging manggagawa to eh. Wait lang, baka Sandali. tamaan niyo yung Sandali. paksa, dahan-dahan lang pagsasalita, baka tamaan niyo yung Ganito, paksa. Tandaan lang. kasi lalabas, sinasabi mo kay kapatid na Eli, katulad nung puno ng saksi ni Oba na mahilig umula. Kung kailan magugunaw na ang mundo, no? Kung kailan dating si Kristo puro mali ang hula. So hindi ganun ang kapatid ni Eli. Ngayon, lalagyan mo ng letra po letra na sinabi ni kapatid ni Eli na babalik na ang Panginoon Kristo ng siguro 10 to 15 years na. Darating na ang Panginoon. Walang ganun kapatid. Ang tagal ko na sa iglesia tapos sasabihin mo yung ganyang lalabas Ang sinasabi, siya ng numero. Walang ganun kapatid, huwag kang mandadaya kapag ako kausap mo. At saka Brad Lalo Fighter, pag, sige, ako, 2 dekada na rin ako sa iglesia pero wala akong naringgan kay Brad. Binabatikos nga ni Brad Eli yung mga propesya na ganyan. Opo. Ayaw nga ni Brad Eli, binabatikos nga ni Brad Eli yung nagsasabi ng 5 taon, 20 years, 15 years na magugunaw ng mundo. Walang ganon. Wala akong naringgan na ganon. Saka hindi ako naniniwala na manggagawa ang ka. sinasabi ni Brad Eli, maswerte nang umabot ng 10 to 15 years. Kasi may nagkalok nga sa kanya, di ba, na magpapatuloy ng building, hindi siya pumayag kasi hindi siya naniniwala na aabot pa ng ganong katagal ang mundo. Kaya nga ang ginawa niya, ang sabi niya paniniwala malapit niya. na, pero hindi Kaya siya nga, nagbibigay ng exactly years. Malapit na dumating ang Panginoon sa Kristo. Pero para sabihin mo, mag-estimate siya ng 10 to 15 years na darating na si Kristo. Ano siya, saksi ni Jehovah? Meron. Ipopost ko sa FB ko yung Kuya Del, yung sinabi ni Brad Eli. Siguro about hearsay doon. lang yan sinasabi mo sa amin. Hindi Kaibigan, meron Kuya po Del. talaga. Yun nga yung context ko, Brad, kaya nagpatayo ng pader si Brad Eli sa buong Apalit. Kasi Para kung sa naniniwala siya, O sige, na darating. tinataasan ni kapatid ni Eli yung paligid doon sa Apalit ng anong purpose niya? Pero ang hindi totoo, yung sinasabi mong dagdag na nag-estimate si kapatid ni Eli na nagsabi siya ng 10 to 15 years. Oo, na darating meron na si po Kristo. talaga, Brad. Ipopost ko bawal sa nga FB yun ko, eh. Brad. Oo. Popost. Baka siguro mali ka lang ng dinig o naninira ka talaga. Hindi, walang ganong Meron teksto, po, meron. walang ganong paksa. Walang ganong paksa. Hindi ako naniniwala na naging manggagawa ka. Darating na daw si... Baka yung mga kapatid, may pinaksa kasi si Brad Eli na yun meron siyang pero wala siyang
wala siyang dineclare na time, na kung ilang taon. Ano yun eh, meron siyang sinabi na malapit na. Ano yun eh, ano ba sa English yun? Alam ko yun eh. Oo, ano ko yun, na-recall ko yung paksang yun eh. Pero ako, wala naman akong naringgan na doon. Oh, after 15 years, 20 years, magugunaw ng mundo, wala. Kasi panahon pa lang ng Panginoon Kristo, sinasabi na malapit na, doon lang din siya nagbabatay doon. Nagbibigay nga siya ng mga halimbawa, propesiya sa Apokalipsis eh. Para pag yung mga tandang yon makita natin, ibig sabihin malapit na talaga. Yun ang pinapaksa ng kapatid Pwede- eh. Pwede patapusin mo muna ako, Brad, kasi niya lang kinakat ng niyo ako eh. ng letre Okay lang. para palabasin niya, pasamain niya si kapatid na Eli na sinasabi ni kapatid na Elis na kinukwento niya dito sa platform na ito, no, na nag-declare o nag-predict si kapatid na Eli na malapit na dumating si Kristo within 10 or to 15 years na. Para palabasin niya, si kapatid na Eli nagbibigay ng time o ng year. Kung di ako nagkakamali, Brad Fighter, ano yun? Exactly pagdating doon Brad si Fighter, Kristo. kung di ako nagkakamali, Darating mga daw sa ganung 2013 ata yan, Diba, 2013, 2014, 2015 yung paksang yun. Kung di ako nagkakamali, ganung taon. Meron bro. Ang ano nga niya, katunayan niyan bro, na hindi naniniwala sa Brad Eli, hindi natatagal ang mundo. Pinatayuan niya nga ng pader yung buong apalit, di ba? Ano ang intention niya? Kasi naniniwala siyang malapit nang dumating ang malaking kapighatian. Di ba may Yan, biruan? yan, no? Kuya Totoo Adel, yan. kailan ba darating yung wakas? May- Kailan ba darating yung wakas? Ayon sa paliwanag ni Brad Eli. Pero lalagyan mo ng 10 to 15 Ay, yun years nga, na ang sabi niya, Darating wala na siya ang Kristo, sinabing, mali yun. ito, in fairness kay Brad Eli, wala siya sinabing date, no, or oras. Ang sinasabi niya, Kanina sabi mo meron yung year eh. 10 to oh, yun 15 nga, years sabi niya darating na si nga, Kristo ang sabi eh. niya that walang ganun. maswerte ng tumagal ang mundo ng 10 to 15 years. Kaya nga hindi siya pumayag doon sa pagpapatayo ng building na aabutin pa ng 10 taon kasi nga masyado na matagal yon. Kaya during that time, mga early 2000, hindi niya nga hinihikayat yung mga kabataan na mag-aral ng matagal na pag-aaral kasi hindi naman daw magagamit. Yun nga yun. Oo, na-recall ko yung paksa. Yun nga yun. Yun nga yung Diba, paksang yun. oo, may mga ganun, diba? Oo, yun nga yun, na-recall ko yun. Tapos naalala mo Brad yung binili ni Brad Eli na lupa sa Bataan. Brad, didibang kita dyan. Wala siyang sinabi. Kasi nagbigay siya ng mga talata sa Biblia na malapit na, pero wala siyang sinabi na 15 years, 10 years, hindi natatagal. Walang ganon. Maraming instances, hindi lang naman isang tiyempo. Nire-record ko lang nire-record ko lang. Ano Mga yan? kapatid, ano yun eh. Meron pa ang nasulat yun eh, parang sa damit, merong damit. Parang ganon eh, basta meron yun, yung panahon na yun. Basta ano yun, kung hindi ko nakakalimutan yun, ano yun eh. 2014, mga 2015, mga ganon time na yun na naipaksa ni Brad Hindi, Eli. malayo na yun. Yung sinasabi ko bro, 2002. Masyado na malayo yun. Yung sinasabi mo, anytime soon yun, 2016. So, ibang version naman yun ng pagdating. Anytime soon yun. Yun yung ginamit. Tama yan, Kuya Adel, at sinasabi mo, tama yan. Oo, anytime soon naman yun na biglaan darating si Kristo, anytime. So, wala na yung malaking kapighatian. Hindi pa kayo kaanig Ganon. siguro niyan. Ganon, Yung oo. pataas Wait ng lang. pader dyan. Bro, doon po, huwag ka muna sumigit mamaya na. Wait. Wala kaming tutor. Wala kaming Sinabi tutor ni Brad doon. Eli Wala, na ibukod yan nagpataas sinasabi siya ng mo sa pader. anytime Ang soon. tinututulan namin dito, yung magbibigay siya na sinabi doon ni kapatid na Eli na darating na si Kristo within 10 to 15 years, sabi niya. Walang ganun. Yun nga, meron nga po sinasabi niya, maswerte ng abutin ang mundo ng 10 to 15 years. Ipopost ko sa FB ko Ngayon, ang point lang naman kasi doon bro, ang sa akin lang naman, okay lang naman kahit hindi po kayo maniwala At as a matter of fact, bumili pa nga si Brad Eli. I don't know kung naalala ni El yun to, no? Alam niyo ba yung tinatayuan ng Kedirak ngayon sa Bataan? Binili yan ni Bes noon sa pagtutulungan din ng mga kapatid para pag-alagaan ng mga hayop. Dahil sabi ni Brad Eli, pagdating daw ng Panginoong Kristo ng malaki kapighatian, iipunin yung mga kapatid dun sa convention habang naghihintay sa pagparito ng Panginoong Kristo. So nag-alaga siya ng mga baka, ostrich,
Para Oo daw yan, ika, totoo yan, diba? alam ko yan. para daw ika Oo, yung alam ating mga namin yan. kakaining Pero lugaw. sasabihin mo na, lagyan mo ng taon. Opo, Bawal para ka yung mag-predict ating ng taon, lugaw kung daw kailan na darating si kinakain. Kristo, eh. Alam mo ba kung bakit kita ini-interrupt? Sandali lang. Si Kristo ka, hindi niya alam niya yung araw at oras ng pagparit niya, kundi yung amo. Maging sa oras at araw, sabi ng Biblia. Oo. Pero hindi muna ako magbo-broader perspective ba? Meron pa isang punto doon pero hindi ko na ibibigay, doon muna tayo. Oo. Paano mo sasabihin ni kapatid ni Eli? Na malalabas si kapatid ni Eli, marunong pa kay Kristo, mas alam niya pa na darating si Kristo ng ganung taon, 10 o 15. Ang bihira, wag naman ganun kaibigan. Tsaka Hindi naman yung tsaka oras talaga Brad hindi Biter. alam. Alam mo, Brad Biter, si Kuya, masunurin yung kay Brad Eli. Nag-iwan ng bilin yon. Kung may ganong turo si kapatid na Eli, sana itinuturo ngayon ng kapatid na Daniel. Oo. So, yun na nga po, yung kay Dirac na lupa na yan, kahit ipagtanong nyo masama sa tandang kapatid, binili yan, intended for the Great Tribulations. So, tinalaga yan. But, yun nga, unfortunately, as time goes by, lagi na lang, ganun lang nangyayari sa history ng MCGI na naiiba yung aral, ano? Kaya kaya sinasabi ko nga po sa inyo kanina, yung maraming mga major decisions in life ng mga unang kapatid ang nasira. Kaya nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, we feel na parang nabudol kami. Kasi, pinagpalit namin ng aming mga future, yung aming maraming mga nag-aral noon na hindi na nag-aral. Ipagpaumanin mo, Adel. Ipagpaumanin mo, Adel. Yung mga panahon na yan, pare-parehas tayong sumampalataya. Ba't naman kami hindi kami nasira yung buhay namin? Okay Hindi naman ko kami. papayagan sa live ng member ng MCGI, may gaganyan sa mga ngaral namin, ano ba tawag doon? Mag-iimbento ng laban na salita kay kapatid na Eli na hindi niya namang sinabi na hindi ko pa hintulutan yan, sorry ka. Sa iba magagawa mo yan, pero dito Tignan mo, hindi mo sabi niya magagawa na yan. hindi daw siya naniniwala sa Biblia, pero yung mga pinupush niyo puro paninira.